Ito po ang sinabi ni Ombudsman Martires. Ikaw na bumanat, kasama, nababasa mo ba? Oh. Partner. There is one thing I want everyone to know, buong taong bayan. Mula nang ako'y in-appoint ni Digong sa Supreme Court hanggang sa Ombudsman, ni minsan ay hindi nakiusap sa akin si Digong. Either directly, through his relatives, or through any of his cabinet members, including Attorney Midja Aldia, Attorney Panilo, and Senator Bongo. Yon ang nirerespeto ko sa kanya. Nirespeto din niya yung aming trabaho. The only thing that Digong told me when he appointed me as ombudsman, even sa Supreme Court, just to do your job. Samuel Martires. Palakpakan po natin si Tatay Digong, no? Mga patunay yan na talagang hindi siya yung gustong palabasin na yung mga ina-appoint niya, ginagamit niya, hindi po. Wala pong pabor na hinihingi si Tatay Digong sa kanyang mga ina-appoint. Grabe partner nyo, yung dulong sentence, no? Just do your job. Yun lang talaga. Kay Gretchen, ang sinasabi ng witness, kasama daw lagi si Gretchen sa mga meeting ng grupo nila Atong. Kaya marami daw alam si Gretchen, pwede mag-witness sa mga nawawalang mga biktima. Aba? Pwede. 'Di ba? Kung alam niya lahat 'yung nangyayari. Uy, comment na kayo. Basa kayo ng comment. O ito, sabi ni Valentina, sana huwag na muna mag-retire si Ombudsman hanggang 2028 dahil kakawawain lang ng Marvis admin ang ating BP Sara. Ayan. Hindi po pwedeng hindi magretiro. Meron pong limit hanggang 7 years lang po ang ombudsman. Shout out kay Filipino Boy na kanina pa humihingi ng shout out. Ayan. Ito, sabi ni Vicky Rojales, baka bandang huli sa mga Duterte na naman ang turo nila. Dapat maputol na mga daliri nila. Ayan po, hindi po pwede yun kasi si Tatay Digong po nagpatigil ng online sabong. Ito magandang comment, partner. Sige. Ni Samuel Delasan. Dalasan. Delasan. Kala ko dalasan. Kung maaresto ni General Torres si Atong, believe na ako. Iyon. Maraming bibilib talaga kasi, di ba? Tanong. Kaya ba? Mm. Kaya mahal na mahal nila ang Duterte kasi totoong may malasakit sa taong bayan. Ikaw, partner, ano comment mo dyan? Ayan. Yun na nga. Ito sa akin, sabi ni Flora May, si Virus minumulto sa sariling interes niya. Correct. Diversion na naman yung mga sabongero na yan. Alam na this. Ito nga sabi pala ni karugtong doon sa comment kay Atong Ang. Sabi ni Vilma, hindi kaya ni Torres si Atong Ang. Abangan natin yan. Ay, Pwede. Maganda yung punto na diversion, di ba? Ano ba yung mainit na Divert issue lang. Ma-divert ba? Ano ba yung kapalpakan nila ngayon? Ano? Wala naman tayong masyado. Ito kay Risa, pwede na yan. Magkakasama yan sila eh. Hindi. Tingin ko, merong nakalimutan. Ito Mamaya muna. maalala natin. Sabi ni Corazon Persona, KPL, itong lumabas na kaso about sa mga sabongero, hindi kaya ito mapunta kay Tatay Digong Perardi, maaari. Baka ibintang na naman nila yan. Pero malabo po yan. Inuunahan na natin po kayo. Wala pong connection dyan si Tatay Digong. Kasi malaki pong pera yung online sabong. Billion po per day yan. May magpakulay Pero inano po yan. Pinatigil po ni Tatay Digong dahil maraming nalululong. Hindi katulad ngayon. Yun na nga, partner, nakakatakot. Hindi katulad ngayon. Pinatigil ng Tatay Digong, partner. Baka sabihin, ayaw kasi tumigil, kaya ayan, pinatumba. Baka isisiwa. Okay. Kaya lang naman mga partner, pumayag si Tatay Digong doon sa pagliligal nung pugo nung araw kasi nga wala pong economy. Kailangan po mabuhay ang mga Pilipino. 'Di ba? So after noon ay ipapatigil niya rin 'yon kasi nga
talagang kailangan na kailangan. Kumbaga, ano na to nasa bingit na po ng alanganin ang mga Pilipino noon. Wala, lahat, puro tambay, puro lahat kailangan ayuda So, Hindi, partner, itatama ko lang ha. Sige. Yung sugal ng Pogo, hindi po Pilipino ang nagsusugal dun. oh. Ano po yun? Ibang lahi yun. Offshore po yun. Oo. Kaya hindi nakakasama po sa Pilipino yun. Sila, maging masamang tao man sila, pero yung mga Pilipino, hindi po nagsusugal. oo. Ngayon po, direktahan Thank you very much muna kay Inday sa Inglaterra na nagbigay ng 2 pounds. Sana all. Maraming salamat. Oh, ito sabi ni Sana ano. all, nakukulayan kayong Kape sa dalawa. umaga daw, sabi ni Inday sa sabi ni Inglaterra. sabi ni Orlando Bautista Jr. Atat na atat po kasi si Byro sa kanyang desperate goal. O yung Pagiging vice president, Ayan, pagiging oo. president. Alam mo, virus, lalo na ngayon, isusuka ka lalo. Kasi noon, ayaw ka na nga ng mga dilawan Ang gusto talaga nila, si Lenny pa rin Di ba, partner? Si Lenny pa rin yan. Tansya ko lang. Pero magsama-sama man kayo, wala pa rin po kayong panama kay BP Sara Duterte. Hontivirus Crybaby, sabi ni Pulong, mukhang guilty. Yeah. sabi ni Chibi Channel, bakit di sinama ni Risa si Atty. Topacio? Lagi na lang mga DDS vloggers. Ayan. Suki ang mga Oo. DDS vloggers. Bakit daw hindi kinasuhan? Si KPL po ay nagtatampo. Ano? Bakit daw hindi siya kasama sa kinakasuhan? Uy! Huwag kang ganun! Hindi totoo yan! Oh. BMR, umihirit ka ba na sana mapansin Hindi. ka rin? Okay na ako dito. Lalo mo ngayon, hindi naman kumonetize. Huwag nyo na yung dadamay yung sibilyan. Sibilyan lang ako. Sabi ni Cebuana Gueda ko, KPL, kaya yan si Tekbalang mag-aresto kay atong ang kung bigyan ni Bangag ng 10 billion. Ayun. Kaya daw ni Tekbalang ulihin si atong ang kung bibigyan ni Bangag ng Hindi 10 ko na billion. itatanong kung sino si Tikbalang, partner. Oh, hindi ko na, ayoko na rin banggitin yung pangalan niya. Oh. Baka maisama pa tayo. Sige ako naman, kahit wala akong super chat dito, walang pangkape. Kailangan ko pa rin ibasa ng ating mga Siyempre. Ganda ng podcast nyo. Pak na pak! Iyan. Ayan. Ito, sabi ni Flora May, may tanong Si siya. Eve Angel pala yun. Sorry. Hindi ko na ano. Baka mamaya. Pangalan, oo. Hmm. Tanong ni Flora May. Date yata Oh, siya. tanong ko lang po, yun lahat ba na lumabas o lumalabas ngayong bagong mga witness, pakana lang ba yan ni Risa at pati kay Karine? Di kaya siya nagbabayad din para kayong mga vlogger ang pagbuntungan ng lahat? Tingin ko po, kung yan man, alimbawa, totoo yung sinasabi nyo, nakagagawan lang to lahat ni Risa. Tingin ko, nagba-backfire po sa kanya. Oh, bakit nila hinukay ang mga sabongero issue para sa zona ni Dep-Dep? Dep-Dep. Tama, correct. May katotohanan po yan. Masyadong defensive si Risa. Nagkaso sa NBI Natawa para kayo sa Dep-Dep, ha? iwas imbestiga sa Senado dahil din may dinamay niya mga vloggers at inakusahan pang KOJC. Super liar si Risa, guilty sa kanyang mga Kita nyo po, siya nag-aakusa sa KOJC na kinidnap si tama ba? Rene. Si Rene. Kinidnap No? daw. O biruin mo yun. Ikaw nga, nag-aakusa ka, walang nagdedemanda sa akusasyon mo. Di ba, no? Dapat si Rene nagdedemanda na dyan kay Risa, eh. Paano nga nagdedemanda? Mukhang nagtatago na si Rene yata. Hindi kaya. Ang KOJC na lang magdemanda kay Risa. Tignan natin. Kasi ang pinaparatangan niya, ang KOJC, ang kumidnap kay Rene. Yun nga eh. So pwedeng magdemanda ang KOJC dyan. Yun yung sinasabi ni Robin na ipokrito. Pag ikaw, pwede kayong mag-akusa. Pag kayo, pwede kayong magsalita ng kung ano-ano. Pero pag kayo ang inakusahan, kaso agad. Di ba? Lalo na sa mga mahihirap pangkaraniwang vlogger. Napakasimple na naman nun. Isipin demokrasya tayo eh. Mm. As long as hindi kayo sinisiraan, hindi kayo pinagsasabihan na ikaw, mahilig kang kumanta noon, ngayon ikaw na kinakanta, ganon. Pero mga partner sa totoo lang, ang nangyayari ngayon, ako ito nararamdaman ko sa mga vlogger, dahil sa katutak na kasong binibigay sa amin,
kahit papano nag-ano kami, may reservation na kami na kinakailangan mag-ingat, 'di ba? Mag-ingat. Pero yung mga mainstream media walang kaingat-ingat. Biglang magsasabi pag nanalo si BP Sara, ibabalik yung ganun kahit hindi naman galing kay BP Sara. Hindi patas no, partner, no? Oo. Pero tayo nag-iingat, 'di ba? May lagi tayong madi umano. May lagi tayong mas nagiging kapani-paniwala pa yung mga vlogger kaysa sa mga mainstream media. Bakit ganon? Kasi bakit mas kapani-paniwala itong mga vlogger kaysa mga mainstream media? Bakit, Kasi partner? ang mga vlogger ngayon ang inaatake ng mga iilang politiko. Which is yung atake ng mga vlogger tumutugma doon sa atake nila doon sa politiko. Nasasaktan itong politiko. Nagiging boses tayo ng Yun, mga mamamayan. oo. Samantalang sila, one side yung pinapakita. Tahimik na si BMR. Ano ba naman na... pagka sa tunay na programa... Hindi kasi ganito. Ang nangyayari kasi ngayon, tayong mga vloggers, nagiging precautions tayo lagi. Kasi nga, ano na tayo minamarkahan nila tayo na kunting kibot lang, sasabihin nila, tayo daw yung fake news peddler. Tapos kakasuhan na kaagad. Samantalang sa kabilang banda, sa kanilang mga mainstream media, katakot-takot na bumabaha ng kanilang mga fake news, pero their guts pa rin, ang kakapal pa rin ng mga kanilang mga pagmumukha na humarap pa rin sa mga mainstream media ang kinakaaniban nila. Bakit? Kasi nakasandal po sila doon sa kanilang mga politiko na nasa likod nila. Yun po yun. Yun Makakalungkot, pero that's reality, real talk. Yun ang katotohanan. Yun, napakahirap. Alam nyo ho, hindi ho madali itong ginagawa naming mga vlogger ngayon. Kulang na lang ho, sa susunod na mga araw, pag nag-vlog kami, sign language na lang, wala nang salita. Ay, partner, may dalawa lang akong babasahin. Tawa ako sa mga collaboration mo, Sir Buds. Ang saya niyong panoorin. Maraming salamat po kasi paminsan-minsan. Ganito talaga. Tsaka isa pa, may tanong pa sila. Sir Buds, sino sa inyo ang pinakamatinik sa chicks? Hindi namin sasabihin. Wala kami. Nakaturo lang. Ay, partner. Wala kaming sasabihin. Partner. Hindi na rin ako magtuturo pala. Bakit kamo? Kasi pag nagturo ka, isang kamay Manununo. Hindi. Yung isa kamay nakaturo, yung tatlo Yung apat na pabalik sa'yo. Hindi. Wala nakabalik dapat sa ang akin. turo ganito. Dapat ganito ang turo. Ganito turo ko Hindi, napagkukwentuhan lang. Bakit ba naman nakuha mo yung comment na yun? Oo, syempre, Kwento lang yan. mabilis ako Totoo magbasa yan. eh. Totoo lang. Walang ganun sa amin. Yung puro lang kalokohan. Punang-puna nila, Sir Buds, KPL, tahimik lang si BMR. Okay, pero iba yan, pag bumanat si BMR. Sabi niya ganito, Dores, dapat gawin nyo ngayon, huwag ko kontra sa pamunuan dahil puro pansariling bulsa lang ang ginagawa ng pamahalaan. Ay, hindi pwedeng hindi kumontra. Pagka ganun, wala nang vlogger. Hindi pwede yan. Pero partner, ang pinakamalupit na ginagawa ng media, yung tinatago nila yung other side of the news. Yung one side lang po yung pinapakita nila, yung atake lang po sa mga Duterte. 'Di ba? Hindi nila pinapakita yung depensa ng mga Duterte. Yun yung problema eh. Kaya doon kami pumapasok. Ano naman yung depensa ng mga Duterte sa atake nila? Kaya ngayon, sirang-sira sila sa mga tao kasi ang mga tao maka-Duterte talaga. Hindi nila pwedeng i-deny yan. Naku, pakala ko po ba si Ted Pailon ang anti-Marcos kasi binosisa niya mga budget halos bawat taon mula nakaupo si BBM. Watching your live from Calgary, Alberta. Yun ang tanong niya, partner. Alam nyo po, ganun po yung mga dilawan eh. Bumibira-bira po sila kay BBM pagka very obvious. Kasi ayaw din naman nilang maiwan na sabihin na hindi sila bumibira. Kumbaga,
bagamat anti-Duterte Check and sila, balance yan. pinangunguna, mas marami atake nila sa Duterte, pero kinakailangan paminsan-minsan kasi very obvious po yung sa budget eh. Pag hindi po sila bumira, parang pati mga followers nila magtataka na sa kanila. Bakit hindi natin binibira tong mga si Marcos kahit masama na yung mga pinagagawa? Sabi ni Vilma, grabe, dalawa sipi ko nakatutok sa inyo. Halaka, grabe, tatlo kami. So may Kulang pa na isa. tinutukan. Oy, Sino kaya?